Kasen Family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Sultan Kudarat para bisitahin at suriin ang area ni Ma'am Rosana. Ma'am, anong date po ngayon? August 7. August 7, 2020. So ngayon, ikutin po natin yung area. Kaway po tayo, ma'am. Ayan, para masabi nilang live talaga to. Baka mamaya sabihin nilang edited. Okay, maraming salamat. Bye bye mga Kasen Family. Hello, good morning mga Kasen Family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa isang area kung saan kukunan natin ng testimony ang may-ari ng farm na ito. Okay, so ito po yung area. Ayan po, no? Ayun. So ito po yung area dito. Ayun po. Okay. So hello ma'am, good morning. Ano po yung pangalan ninyo, ma'am? Rosana Cordero. Si Ma'am Rosana Cordero. Nasaang lugar po tayo ngayon, ma'am? Exact address po. Tacorong City. Okay. And then ngayon, ma'am, nabalitaan po namin na halos majority ng area dito sa Sultan Kudarat, especially sa part ninyo dito na area, halos lahat ng mga magsasaka ngayon nakapag-apply sa PICC, tama po ba? Yes. Oo. So dahil sa napakalaking problema na kinakaharap ng mga farmers dito sa lugar ninyo. So ano ba yung problema na kinakaharap ng mga farmers ngayon dito, ma'am? Inatake ng tunggro at tamasok. Inatake ng tunggro at saka tamasok. So dahil sa ganyang klaseng problema, usually ilang sako yung naging harvest ng mga magsasaka rito sa kalahating ektarya or isang ektarya? Meron lang 4. Merong 4, no? 4, half hectare. Oo, merong 4, merong yung ilan? Merong 17. May 17. Totoo din po ba yung balita, ma'am, na yung iba 2 sako lang yung nakuha? Ay, oo. So grabe, no? Isipin natin yon mga Kasen Family. Pero sa kabila ng lahat na nangyayari ngayon, mga Zen Family, si Ma'am Rosana ay bukod tanging may area ngayon na malapit nang mai-harvest, pero sa kabila ng pandemic na kinakaharap ng mga farmers dito sa area nila, yung palay po nila ngayon ay pilit na lumalaban at sa tansya ko naman, naniniwala ako na hindi lang 17 sacks yung pwede nilang ma-harvest sa loob ng isang ektarya, kasi nakita natin kung gaano kaganda yung palay nila ngayon. Kasi usually pag inatake ng, ano yung sabi mo kanina, ma'am? Tamasak at saka tunggro, usually ano nagiging mukha ng palay, ma'am? Tamasok. Oo. Magpula ang dahon. Magpula yung dahon, tapos yung bunga naman pag tunggro, Puti na. so nagiging abo, kumbaga, no? So abo, talagang wala ka nang maani. So ngayon, ma'am, ano yung naging sekreto ninyo kung bakit bukod tangi ang palay ninyo ngayon nakatayo na may magandang tayo, at the same time sa paniniwala at sa tingin ko naman may magandang magiging harvest po ito? Ano naging sekreto ninyo, ma'am? Sulan ang ginagamit namin first. Okay. So ang naging sekreto po ninyo ay soil expert at saka crop vaccine. So ano yung naging observation ninyo, ma'am, simula nung gumamit kayo ng crop vaccine and soil expert? Okay po, ma'am, no? So based sa observation ninyo, ano yung naobserbahan ninyo simula nung gumamit kayo ng soil expert and crop vaccine po natin? Maganda ang harvest. Tapos walang sakit na pumapasok sa palayan. Okay. Protection siya talaga. Okay, so naging protektado yung pananim natin laban sa mga peste at saka mga sakit dahil sa crop vaccine po natin and soil expert. So yun po ang magiging result pag ginamitan natin ng crop vaccine and soil expert yung area, no? Pero sa ngayon, ma'am, tawag nito sa ngayon, ilang araw na lang before natin i-harvest yung palay? 7 days
days na lang ito. So 7 days na lang, harvestin na natin, and then kukuha po tayo na magiging feedback ninyo kung ilang sako yung magiging harvest po ninyo, and then i-compare po natin sa ibang magsasaka dito sa area at sa lugar ninyo na nakakakuha lamang ng 17 sacks, 4 na sako, yung iba 12, meron 2 sako lang talaga, no? Dahil sa pandemic na kinakaharap ngayon sa area ninyo, hindi lang pala pandemic sa tao ang meron ngayon, kundi pandemic din po sa palay or sa mga magsasaka, lalong-lalo na ang tinatanim nila ay palay. So ano po yung masabi ninyo, ma'am, sa mga nanonood? Kailangan magamit sila nitong crop vaccine soil expert para maprotektahan yung palay at saka yung ating lupa. Okay. By the way, ma'am, bago ko makalimutan, ano po yung variety natin? Namin is 3 klase. May 156 at saka 160 at saka yung black rice. Dito sa area na to ngayon, ma'am, isang cropping na ito ngayon, 3 variety ito nakatanim dito? Opo, na 3. Paano nangyari na naging 3, ma'am? Pinaghalo-halo ninyo yung 3 variety? Hindi, area namin. Okay. Yung dito banda, yun na ang 156. Okay. Ang doon banda, Oo. 160 rin. Okay. At sa likuran pa rin, Oo. yun ang black rice. Black rice. Bakit nagkaganon yung naging strategy or plano ng pagtatanim ninyo ngayon, ma'am? Kasi yung mga binhi namin, bigay lang yan sa amin. Kaya nga, gusto namin itanim siya. Para hindi masayang. Hindi masayang ang mga binhi na. So first time ninyong magtanim ngayon sa isang cropping na iba't ibang klaseng variety? Opo. Okay. Sige po. So maraming salamat sa panonood, Zen Family, at narinig natin yung naging testimony ni Ma'am Rosana kung gaano kaganda yung soil expert in crop vaccine natin. So to God be the glory, helping the nature, feed the world. So hello mga Kasen Family, Luzon, Visayas, in Mindanao. Ito po yung extended area ni Ma'am Rosana na kinuhaan natin ng video kanina. So inikot ko ngayon, and ito po yung mukha ng area. So hindi alintana ng area nila ang problema ngayon ng mga magsasaka dito sa Sultan Kudarat pagdating sa Tongro. Okay? Gaya ng narinig niyo kanina, napakalungkot at napakasakit isipin, mura na nga lang yung kilo ng palay. Tapos magkakaroon pa sila ng harvest 17 sacks, 12 sako, 8, yung iba 4, yung iba pinakamababa 2 sa loob ng 1 hektarya. Isipin mo naman kung gaano kasaklap yung pangyayari ngayon dito sa lugar nila. Pero sila sa kagandahang palad, dahil naniwala po sila sa biological farming, ito yung nangyari po sa area nila. Okay? So naging protektado po sila sa mga sakit, lalong-lalo na pagdating sa Tongro. So yun po si Ma'am Rosana, nag-iikot po sa area nila. Okay? So at least kahit papaano yung area nila ngayon kakaiba compare sa ibang area dito sa lugar nila. So sigurado ako sa mukha pa lang ng palay at tayo pa lang ng palay na ito ngayon, sigurado ako na more than 17 sacks yung maibigay sa kanila compare sa ibang kasamahan nilang mga magsasaka dito sa lugar nila. So pagpalain nawa tayo ng Panginoon, magtulungan tayo, spread out the advocacy, let's promote and support Republic Act 9729 and promote biological farming. Ito po ang inyong Vice President for Training and Business Development, Mr. Wen Cordero. Nagsasabing, helping the nature, feed the world. Bye-bye. Anong ko lang pala, ma'am, na maliban sa soil expert and crop vaccine natin, ano po yung ibang nagamit natin dito sa area ninyo? Nag-apply ako, sir, ng urea, sir. Urea at saka? Yun na lang. Maliban doon, wala nang iba? Wala. Mga synthetic? Wala rin. Okay, maraming salamat. So patuloy nating tangkilikin ang crop vaccine. Maganda, nakakatulong sa kalikasan at the same time sa tao or maintainer na tawag nila. Maintainer ba, ma'am, o maintenance? Ano ba tawag nila? Maintainer, yung maintainer, taga-maintain. Taga-maintain. Okay. At least siya mismo na nag-apply, safe po, safe po yung tao. Safe sa kanya.
So ano pong nagustuhan ninyo sa crop vaccine and soil expert natin, ma'am? Ito ay makatulong sa atin na palagi natin kinakain na bigas at saka matulungan natin yung kalikasan na magbalik sa normal ang ating environment. Okay, so anong maipayo ninyo sa ibang magsasaka, ma'am? Ang payo ko lang sa mga magsasaka, kailangan magamit tayo ng mga organic katulad nito ng crop vaccine at yung soil expert para matulungan natin ang lahat ng mga tao na kumakain ng products natin na bigas. Okay. Iwas sa sakit. Okay, tama po. Pero lilinawin ko lang, ma'am, yung pinopromote po natin, ma'am, biological farming po, ma'am, hindi po organic. Yes. Pero yung magiging direction natin in the near future, of course, we are going organic. Kasi yun naman talaga ang pinaka, kung tawagin natin, ideal na paraan ng pagpa-farm. Kasi nung unang panahon, wala namang chemicals, di ba? Oh, yes. So yun nga lang, nasa transition period po tayo, hindi natin kailangan biglain. Kaya kailangan nating dumaan sa biological way of farming approach. Maraming salamat. Kaway po tayo ulit, ma'am. Salamat po. God bless sa ating lahat. So, ito naman po yung area ng kapitbahay nila Ma'am Rosana. aka Ma'am Dingding. So, ma'am, itong area na to, ilang sako yung na-harvest dito? 4 lang. Isipin mo, 4 na sako. Tapos mura pa yung kilo ng palay ngayon, yung bilihan. So kawawa si farmer. Apply ka naman sa PICC, bibigyan ka lang ng 5,000. Paano makakasurvive si farmer? So suportahan natin ang biological farming. Sino po yung may-ari ng area, ma'am? Sir Raimundo Sulibio. Si Sir Raimundo Sulibio. Sige lang, huwag tayong mawala ng pag-asa mga ka-farmers. Bawi po tayo sa sunod na cropping. God bless! Hello mga kasen, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ito po ang close-up view ng palay ni Ma'am Rosana Montero. Ayan. Ano nyo, no? And then, kung makikita ninyo yung puno, ito po yung puno, magiging result kapag ginamitan ng crop vaccine na may kasamang paniniwala. So ang maganda sa crop vaccine natin and soil expert, kapag ginamit po natin ito, ang environment po natin ay magiging safe. At the same time, yung taong gumagamit at nag-a-apply, safe din po siya. At the same time, kung sino mang makakain ng harvest nito, magiging safe din po. So napakaganda. So magtulungan po tayong i-promote ang biological farming. Ito po ang inyong Vice President for Training and Business Development, Gwen Cordero.